Arestado isang tauhan ng Philippine Coast Guard na tumutulong umano sa mga nag-a-apply sa ahensya kapalit ng pera. Paalala ng otoridad, wala pong bayad kapag nag-a-apply ng trabaho sa gobyerno. At nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Ikaw ay na-aresto namin sa Salang. Huli sa entrapment operation ng pulisya sa Redemptorist Road sa Parañaque City nitong Huwebes ng hapon ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard. Sabi ng Southern Police District, nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang aplikante matapos hindi tumupad sa pangako ang sospek na may ranggong Petty Officer 1. Nangako umano ang sospek sa mga aplikante ng PCG na tutulungan silang makapasok kapalit ng pera. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na karaniwang target ng sospek ay ang mga aplikante na hindi pamilyar sa proseso ng recruitment. Karamihan po sa nilalapitan niya ay yung mga taga-probinsya and magpapanggap na po siya na tulungan itong makapasok kapalit ng malaking halaga na binigay niya sa ating mga biktima. Abot daw sa 300,000 pesos ang hinihingi ng sospek kada aplikante. Pumapayag din daw ito sa installment na naging susi naman para makapagkasal ang entrapment sa sospek. Inaalam na ng pulisya kung may mga kasabwat ang sospek. Wala pang pahayag ang sospek na nasa kustodiya na ng SPD. Maharap siya sa patong-patong na reklamo kabilang ang robbery extortion, estafa, Cybercrime Act at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naikipag-ugnay na rin ang SPD sa PCG para makapagsampa sa sospek ng kasong administratibo. Sa pahayag ng PCG, sinabi nila na agad i-report sa kanila sa oras na makaranas ng kaparehong modus. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Idudulog muli ng grupo ng mga tsyopel sa LTFRB ang hirit nilang pisong taas pasahe sa gitna ng nakaambang taas presyo na naman sa petrolyo sa unang Martes ng Marso. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mahigit 12 oras nakikipagsapalaran sa kalsada ang jeepney driver na si Edgar. Mula nang sunod-sunod na nagtaas ang presyo ng diesel, nagdadagdag oras siya sa pamamasada. Kailangan magsipag sa pagbiyahe at saka sumagad sa pagbiyahe kahit umabot pa ng alas 7, ganyan, gabi para kumita naman. Sa susunod na linggo, mas hahabaan daw ni Edgar ang biyahe para mabawi ang inaasahang dagdag singil sa petrolyo. Sa taya ng Department of Energy o DOE, 50 centavos ang posibleng dagdag presyo sa diesel, mahigit piso sa gasolina at halos piso sa kerosene. Sa tala ng Department of Energy ngayong taon, 7 beses nang tumataas ang presyo ng gasolina. 8 beses naman nang tumataas ang presyo ng kerosene at diesel. Sa diesel nga, mahigit 8 pesos kada litro na ang nagiging taas presyo. Nakipagpulong na ang mga transport groups sa LTFRB para muling ihirit ang 1 peso provisional fare increase. October 2023 pa huling pinagbigyan ng hiling nilang pisong dagdag pasahe. Kung yan naman rin magpapatuloy pa ng pagtaas, paano ang ating gagawin? So maganda naman sagot ng ating chairman. Siguro ikapag-usapan natin by next week at ika-public consultation natin yan. Medyo mabigat kasi everyday halos ako nag-commute din. Mga 3 sakay kasi ako. So para sa akin mas mabigat na siya. Kung may pagbabasehan naman sila doon, okay na din. Kasi hindi naman basta magtataas kung wala namang kung wala naman silang parang basis doon. Pinag-aaralan din ng transport group ang paghirit ng fuel subsidy. Kailangan din namin kasi mag-a-adjust. Hindi man nagbabago yung yung takbo ng pasahero. Opo. Ganun din. Kailangan mag-adjust din. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DOE at LTFRB ukol dito. Nauna nang sinabi ng LTFRB na magkakasa sila ng mga hearing at public consultation sa petisyong taas pasahe. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Muling namumukadkad ang City of Pines sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Hataw ang performances at bida ang mayabong nakasaysayan ng pista at ng Baguio City. Mula sa summer capital ng bansa, nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy. Ivan, sa loob ng 3 dekada ay buhay pa rin ang diwa ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Kanina nga ay natunghayan natin kung paano na bighani at kung paano natunghayan ng ilang mga audiences ang mga performances ng mga kalahok kanina sa street dance. Baguio is blooming ngayong ika-30 anibersaryo ng Panagbanga Festival.
sa Ingranding Street Dance Parade kaninang umaga mula Panagbenga Park, dumaan ang makulay na parada sa Session Road, Harrison Road, Abad Santos Drive hanggang sa Melvin Jones Football Ground sa Burnham Park. 22 contingents ang nakibahagi sa parada at nagpakitang gilas sa kanilang performances. Pangunahing pandangal sa aktibidad si DPWH Secretary Vince Dizon. Despite lahat ng mga hindi magandang nangyayari sa atin sa iba't ibang panahon, laging merong panagbenga. Laging merong panagbenga, ibig sabihin nun, tayong lahat ay laging babangon. Sa competition proper sa Melvin Jones Football Ground, todo hataw na ang mga kalahok. Tinikman ng araw kanina, hindi nagpatinag ang mga bata sa elementary level drum and lyre competition. Ipinakita rin sa Festival Dance Showcase na hindi palimot ang mga kinaugaliang kultura mula sa iba't ibang panig ng Luzon. Sa Panagbenga Eras naman ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, inilahad ang katatagan at kasaysayan ng syudad. Ivan, maliban sa parade at sa street dance, ang float parade at sa street dance, isa rin sa ipinagmamalaki ng Panagbenga Festival ang Panagbenga Landscape, kung saan dito naman magtatagisan ang 36 na entries. Dito mabubusog ang mga mata ninyo sa mga kakaiba at naggagandahang mga flower arrangement. Matutunghayan pa rin ang mga flower landscape na ito hanggang sa susunod na linggo, March 8. Yan muna ang mga latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Sandy Salvacion, GMA Regional TV.